Hindi ako yayaman kung nagtatrabaho lang ako ng 9 to 5. Kahit professional ka pala, underpaid ka pag nandito ka sa Pilipinas. That's the sad truth. Maaring makaapekto sa credit rating ng Pilipinas ang mababang pasahod. Matinding pagod at mababang sweldo. What I realized, dalawa lang naman yung kailangan natin para maging successful. Ano yung dalawa na yun? Number 1, number 2. Ito yung requirement para yumaman. For sure, magiging successful ka in life. RD Morales, a licensed engineer, is now making waves in e-commerce with his new venture. We trade innovative solutions promising to revolutionize the market. With cutting-edge solutions and a fresh approach to online trading. Isang buwan lang naging milyonaryo. Maganda sa negosyo namin, boss, mabilis bumalik yung pera. In 1 week, 2 weeks time, yung pinuhunan namin, bumabalik na din agad. Ganon kabilis. There's actually a lot of abundance sa mundo. Ang problema lang is hindi natin kinukuha. Ang problema lang is hindi natin ina-actionan. Maraming mga tao, pinaniniwalaan nila, asenso sila. Pero until na, wala namang resulta eh. Kasi ginagawa lang nila yung best nila. More than doing your best is knowing what is required. Minsan kasi, ito lang yung best natin, pero ito yung requirement para yumaman. You are an engineer by profession. Yes. Electronics engineer. Sweldo ko 15,000 lang kahit engineer ako. Hoping ako na eventually lalaki yung sweldo ko. Pero ang pinaka naging turning point ko, tinignan ko yung sweldo ng mga manager ko, 45,000. Ilang taon na sila sa company. Kahit professional ka pala, underpaid ka pag nandito ka sa Pilipinas. That's the sad truth. Kaya marami ang pumupunta na lang ng ibang bansa para magtrabaho. Kaya nga may advantage kapag nakakuha ka ng diploma. Dahil sa wakas, ito na ang insurance mo. Sa kahit anong tahakin mong propesyon ay mas malaki ang sahod mo. Hindi pala. Ano pa yung mga pinagdaanan mo bago ka naging isang negosyante? Since pandemic, doon ako nagsimula na maboard at bumili ako ng maraming libro. Isa sa librong nabasa ko is Rich Dad Poor Dad. At doon ko natutunan din na hindi ako yayaman kung nagtatrabaho lang ako ng 9 to 5. Ngayon, inaral ko kung paano ba ako pwedeng kumita at isa sa natutunan ko, pagka nagkaroon ka ng sales job na kumikita ka sa komisyon na tinatrabaho mo, mas kikita ka na mas marami. Doon ako naging financial advisor. Nagbenta ako ng insurance. Teka lang, hindi mo naman expertise ang sales tsaka hindi naman yan yung passion mo at pangarap mo. Bakit ka napunta dyan? Iba kasi boss pag may pangangailangan. Dito rin lalabas yung sinasabi na diskarte. Na diploma, oo, nandiyan yan, pero kung wala ang diskarte, hindi ka aangat sa buhay. Noon mo rin na-realize na hindi ako kayang payamanin ng 15,000 at nagkaroon ka ng benchmark. Tinignan mo yung mga ahead sa'yo, 45,000 lang ang sinasahod nila. Yun din ang future mo. Yes. Nilabas mo yung sarili mo dun sa comfort zone. Paano lumabas sa comfort zone? Nag-aral lang ako kung ano ba yung pwede kong gawin para yumaman. Nagbasa ako ng libro, YouTube, podcast. What I realized, dalawa lang naman yung kailangan natin para maging successful. Ano yung dalawa na yun? Number 1, you should have a skill set. Kaya ako nag-aral talaga ng sales and marketing. Talagang grabe nangyayari sa akin nun. Magpe-present ako sa client ko 5 to 7 times a day during that time na financial advisor ako. Pag natapos na ako doon, ang sunod na gagawin ko, a-attend ako ng mga webinars. Lahat about sales, entrepreneurship. Pagdating ng gabi, i-apply ko lahat ng natutunan ko. So, gumawa ako ng mga funnels. Tinaral ko kung paano mag-webinar so that magkaroon ako ng maraming kliyente. But what I realized later on, na hindi pala enough na skills lang na maging magaling ka lang. Importante pala yung number 2, yung belief system na meron ka. Because marami sa mga Pilipino, may mga paniniwala na nagpapahirap sa kanila. For example, kung maniniwala ka na ang pera is hindi napupulot, then ganun yung magiging realidad mo. For example, mahirap kumita ng 1 milyon, tama boss? Yes. Pero mahirap lang sa simula. Kapag nalaman mo na kung paano kumita ng 1 milyon, uulitin at uulitin mo na yun at makagawa ka ng mas marami pang pera. Marami na kasing nagsabi niyan eh. Hindi naman totoo yan. Na ang pera madaling kitain, ang pera mapupulot lang. Meron kasing mga tao, nagiging biktima sila ng realidad nila. Ano yun? Yun yung pinapaniwalaan nila na mahirap lang ako. Yung iba kasi mayaman yan kaya mas madali yung buhay niyan. Kung ganon, bakit marami ngayon na mga Gen Z naging milyonaryo, OFW umuwi dito tsaka palalong yumaman? Hindi naman galing sa mayayamang pamilya. Ako na lang, hindi naman ako galing sa mayamang pamilya. Pero pinagtrabahuan ko, pinaniwalaan ko na possible akong maging mayaman. Skills at belief level lang ang sagot para yumaman ka? Yes boss, dalawa lang yan. For sure, magiging successful ka in
in life. Maraming mga tao na nanonood na ngayon na ang belief level nila mataas. Pinaniniwalaan nila, asenso sila. Pero until na, wala namang resulta eh. Kaya hindi sila nagkakaresulta sa buhay kasi ginagawa lang nila yung best nila. More than doing your best is knowing what is required. Minsan kasi, ito lang yung best natin, pero ito yung requirement para yumaman. So kapag nalaman natin kung ano yung requirement, kailangan nating habulin yun para magkaroon tayo ng resulta na kailangan natin. If they will believe that kaya naman talaga na maging mayaman only if you will do what is required, then that will be possible. Do what is required, meaning to say, you have to have a self-evolution. Yes. Kailangan mag-acquire ka ng certain skills na high-paying, certain skills na po pwedeng inegosyo, certain skills na po pwedeng mag-generate ng panibagong oportunidad. And secondly, belief system that is matched to your desire. Lastly, you will have nothing kung hindi po yan ibibigay sa inyo ng Diyos. Tama. Totoo, maraming mahirap sa mundo. At yung mga mahihirap sa mundo, nabuhay na kaming mahirap, mamamatay kaming mahirap dahil ang gobyerno, corrupt. Lahat ng mga bagay na yan po pwede mong sabihin paulit-ulit sa amin at yan ang realidad mo. Pero kung may babaguhin lang tayong something, probably tanong lang sa sarili na what if maging kagaya ako ni ganito? It will open up panibagong opportunity. Bakit? Ang titignan mo ngayon yung taong nakarating doon. Ano yung skills na meron siya? Ano yung belief level na meron siya? Ask yourself, how can I be like that? Pag may tinignan ka ng tao, may model ka na, ano yung skills na meron siya, ano yung belief level na meron siya, yun lang yung kokopyahin mo, yun yung natutunan ko sa'yo. And to add on that, no, I always look for mentors. Sino ba yung gusto kong maging ako? From time to time, meron ako nakukuha. Like for example, yung pinakauna kong naging mentor, his name is Ralph. Nag-build ako sa kanya ng relationship kahit this oras ng gabi, nagtuturoan kami araw-araw, talagang nagpapaturo ako sa kanya para magkaroon ako ng result na meron siya. Until such time na nakuha ko na yung resulta niya, hindi ko siya iniwan, magkasama pa rin kami, pero kailangan ko pa ulit ng isa pa na ito naman yung susunod na level na gusto ko. And isa sa mga mentor ko na nagpabago ng buhay ko is si Coach Russ. Dito na-expand yung isip ko na there's actually a lot of abundance sa mundo. Ang problema lang is hindi natin kinukuha. Ang problema lang is hindi natin ina-actionan. Nabanggit mo sa akin kanina, meron kang 15,000 na sweldo and then nag-umpisa ka ng negosyo. Ano nangyari? So ngayon, nung naging financial advisor ako, doon ko natutunan yung digital marketing. At that time, meron akong problema na nakita. Ano yun? Hindi ko ma-scale yung business ko. Kasi kailangan ko mag-present 5 to 7 times a day, sobrang nakakapagod. Though, Luzon, Visayas, Mindanao na yung nagiging kliyente ko, ang problema ko, majority of them, hindi ready. So ngayon, naghanap ulit ako ng solusyon dun sa problema nila dahil pag nasolusyonan ko yung problema nila, kikita ako. Mag-a-avail sila ng services ko, ng product na binibenta ko. So I look for other opportunity like real estate, freelancing, even network marketing. At isa sa opportunity na nakita ko is e-commerce. Dito na nag-start yung negosyo ko. So I only have few money lang that time. In fact, hiniram ko pa sa partner ko yung pang-enroll dun sa may training na yon. But when I enrolled to the training at in-apply namin yung mga tinuturo dun, on first month, we need to hire a lot of people. On the third month, parang 20 plus na kami. Ganun kabilis yung naging growth ng business namin. We even hit our first million sales in 1 month. Isang buwan lang, naging milyonaryo ka. Yes. Because lahat ng mga natutunan ko, in-apply ko, and ito yung pinakamaganda doon, na yung kapartner ko, kung dati nag-aaway kami, dahil ako, grabe ako magtrabaho, tapos siya, iba yung mga ginagawa niya sa buhay, so wala akong time sa kanya. Now, magkasama kami, mas marami kaming na-accomplish together. At hindi lang yun, boss, even my family, sila na ngayon yung nagpapak, even yung kapatid nung partner ko, sila na ngayon yung sumasagot, until such time na pati yung mga kapitbahay namin, sila na rin yung nagpapak, nagkaroon ng trabaho yung community namin. Ano yung produktong binenta niyo? Pinakaunang-unang binenta namin is tummy trimmer. Lahat ng mga tao hindi makapag-exercise, so meron kami na parang handheld device para makapag-exercise sila at hindi na nila kailangan pumunta sa gym. Hit kagad. Hit agad. On first day, nakabenta kami ng 3. On the second day, 9. In 1 month time, nag-hundreds na. At pinakamatindi pa dyan, umabot pa yun na 500 per day yung nabibenta namin. Ganon karami ang gustong pumayat. Kasi pandemic, boss eh. Maraming mga nag-gym na hindi makapunta ng gym kasi nga bawal. Maraming nagsasabi kasi that your first business is your worst business. Ako, yun ang belief ko, no? Yun ang pinakapangit na negosyo para sa'yo. Totoo ba yun? Totoo yun, boss. At dahil nga pinalaki namin ng pinalaki yung business namin, akala namin okay na kami, doing good, successful na. Nagkakamali pala kami. Kasi niloko kami ng mga tao namin. Gumawa sila ng business sa loob ng business namin, tapos sila yung nagpapadala ng mga product na nabibenta namin. Nag-open sila ng sarili nilang account, saan nila napupunta lahat ng kita. Ninakawan ka.
ninanakawan kami. At ano nangyari? We are millions in debt. Dami namin kailangan bayaran. That time, akala ko everything is doing well dahil nagkikwento sila na nakakakain na sila. Before, hindi. Ngayon, makakapagtuloy na sila sa pag-aaral nila. Ang daming mga kwento, kaya akala ko okay lahat. Hindi ko alam na ninanakawan pala kami. So, na-figure out mo, what happened? Nung tinignan namin yung finances namin, baon na pala kami sa utang, hindi na kami kumikita, and almost a month na nangyayari. Tapos, hindi ko alam kung paano ulit magsisimula. Buti na lang, nakilala ko si Coach Ras, tinulungan niya ako, and then we started all over again, but this time, it's different. So, ang ginawa ko that time, instead na magme-message yung mga customer namin, ngayon, in-automate namin. Gumawa na kami ng website, kapag bumili sila, mayroon ng chatbot na magme-message. Looking back, Boss RDR, it might be painful, it might be a disaster, but yun pala yung kailangan ko for me to become a better entrepreneur right now. Ano yung pinaka magandang blessing na napulot mo dun sa pagkaloko sa'yo? What I learned is that I need to forgive people for me to move forward. Lahat ng mga tao na yun, tinawagan ko isa-isa. Sinabi ko sa nila, okay, I already forgive you. Let's all move on. However, on a perspective of a businessman, I also learned kung ano yung boundary na kailangan kong iset. Since naloko ka, nagkalugi-lugi ka, sabi mo sa akin, baong ka sa utang, paano kang umahon ulit? That event led me to my business model right now, wherein napaka-efficient. Bakit? Natutoong gamamit ng mga bot, ng mga AI sa business namin ngayon, kaya hindi na namin kailangan na mag-hire ng sangkatutak na tao para gawin yung mga paulit-ulit na mga gawain. And number 2, it helped me to my business model right now na, boss, wala kaming employee ngayon na mga sales and marketing. Ha? Hindi na kami nag-employ, ginawa namin sila lahat ng mga partner. Tinuturuan namin sila from scratch, then eventually matuto lahat ng mga nalalaman ko, then eventually magiging part owner ako ng business din nila. So they get mentorship from me. Instead of helping them as an employee, now helping them as a business partner. Yes. Natutunan ko yung value ng entrepreneurial mindset. At one thing that I realized, hindi pala yan magiging entrepreneurial mindset kung hindi susunod yung laman ng bulsa. So kailangan, the more na tinitrain natin sila, kailangan kumikita din sila. So same thing I applied sa experience ko na hindi nagtatrabaho ng 9 to 5. The value of ownership dun sa ginagawa mo, the value of you working on your dream rather than your employer, mas kikilusan mo na. Bakit? Hindi na to trabaho lang eh. Future mo na yung tinatrabaho natin. Nalubog ka sa utang, ilang buwan mo ito na-recover. Ano yung nangyari after yung dilubyo ng buhay mo na yun? Baon kami sa utang, but on the first and second month na bayaran namin agad. Paano? Number 1, I focus on myself. Pinaniwalaan ko, nagkamilyon nga kami ng isang buwan eh, bakit hindi ko ulit ito magagawa? Knowing meron na akong skills, makapag-produce ng milyon. And number 2, I rebuild, wherein I know that I'm not doing it alone right now. I have friends, I have my partner on my back, I have my family, we got her family also. At ano naman yung produktong binenta nyo nun? Dumami na yung mga products namin. Meron na kaming mga pang-kitchen, mga sapatos. Ang dami na naming mga binibenta because kaya na namin gumawa dahil gumagawa na lang kami ng website this time and automated na lahat. Paano ka nagkaroon ng kapital na baong ka nga sa utang? Una namin ginawa is lumapit kami sa mga tao na pwedeng makatulong sa amin. Isa na dyan yung nanay ni Ste. Pinahiram niya kami for us to bounce back. Maganda sa negosyo namin, boss, mabilis bumalik yung pera. In 1 week, 2 weeks time, yung pinuhunan namin, bumabalik na din agad. Pinautang ka ng nanay ng jowa mo. Magkano? 100K. Kumikita ka ng milyon-milyon dati. Tapos ngayon, 100,000 lang, nakabangon ka muli. Mas mabilis, boss, kasi when we started, 10,000 pesos lang. Pag nagawa mo minsan, kaya mong ulit-ulitin. Kaya mo pang mas palakihin pa. And probably that's the reason why yung mga bigla namang nagkapera, madali namang nawawala sa kanila because they do not know how to handle it. Or maybe, nakuha nila nang wala silang tamang know-how kung paano ba i-handle. Yung bigla lang silang nagkaroon ng pera and then wala silang tamang belief system about pera, waldas ng waldas, hindi sila marunong magpaikot ng pera nila, nawawala lang din yung pera nila. Yung 100,000, naging magkano after a month? 8 figures, 9 figures na. Yung Monthly? umiikot na pera as a whole na. Ganon kabilis? Ganun kabilis, boss. Bakit ganon kabilis? May tama akong mentor. Yung mga taong kumikita ng 8 figures, 9 figures, sila yung nakakasama ko araw-araw. If you are in the right environment, you can definitely do anything. Nakita mo sila nga kumikita ng 8 figure, 9 figure. Ano yung ginagawa nilang tama? Paano ba sumama dyan sa ganyan? Pinaka-importante, boss, yung relationship. Hindi ka pupunta doon at kakalabutin mo, pwede mo ba akong turuan? Ang pinakauna, dapat ikaw yung magbigay ng value. So, you need to serve people. Yung mga successful, iserve Yung mo mga muna. successful. Laging tanong sa akin, paano ba maghanap ng mentor? For me, mentor is not one-way street. O ikaw yung mentor ko, tuturuan at tuturuan mo lang ako. It's like a two-way street na
na we learn from each other. Merong mga bagay na mas magaling ako kaysa sa'yo dahil ito yung na-experience ko at merong mga bagay na matututunan ako sa'yo. Nung nakapasok ka sa kanila, mabilis na yung growth. Mabilis na. Putting yourself to the right environment is the best way that you can actually do right now for you to achieve that dreams na talagang pinapangarap natin na makuha sa buhay natin. And yun yung nangyari sa'yo. Yes, boss. Ngayon, RD, mayaman ka na. I can say yes. At yaman hindi lang sa pera. Mayaman ako sa pagmamahal ng mga taong sumusuporta sa akin. Mayaman din ako physically because I'm taking care of myself. I work out every day. I do meditation. Talagang health, wealth, and relationship, I can say that mayaman ako right now. Paano magmahal ng taong nanloko sa'yo? First is, you need to acknowledge also the emotion. At pagka nakita mo na yung emotion mo nag-arise, the next thing to do is to reframe. Okay, baka mamaya kung ako yung nasa kalagayan niya, baka nagawa ko rin yun. Once you understand, now you can start to forgive that people, have a good conversation, but know that you are doing it for yourself. Kasi the moment that you forgive, you are clearing yourself from sleepless night na iniisip mo pa itong tao na to, ikaw naman, di ka niya iniisip. The moment na magpatawad ka, magiging clear lahat and success will be just ease and flow. Ang hirap nun eh. Patawarin mo yung taong nanloko sa'yo. Thankful ako sa kanila ngayon, simply because if that never happened, I will not be in my situation right now na more loving, mas innovative ako in terms of pag-iisip ng mga solusyon. Na-pick up mo yung maganda doon sa pangit. Nakuha mo yung kayamanan sa basura. Ibang klase kang tao. Bilib ako sa'yo. Salamat, boss. Nakakatawa, no? Yung business model mo is napakalaking tulong sa mga kababayan nating negosyante. So sa ngayon, ilan na yung mga natutulungan mo? Boss, ngayon, almost 100 people kami sa partnership namin sa WeTrade. At meron pa kaming mga employee din doon sa aming operations na mga nagpapak, mga VA, at marami pang iba pa na nabibigyan natin ng trabaho. Bukod sa trabaho, meron ka bang isang storya na po pwedeng maikwento natin na natulungan mo talaga siya na umangat sa buhay? Nung college, boss, engineer ako by profession at marami akong mga naging kaibigan, mga naging katisis ko. So, isa sa pinaka-pain point that we have is tapos kami ng engineering, may mga lisensya kami, pero ang sweldo namin sobrang bababa. Hindi lang yun, napakarami ding trabaho. In short, burnout. Nung nag-connect ako ulit sa kanila, nung okay na yung negosyo namin, natulungan ko sila, naging partner sila ng WeTrade. Ngayon, I can say mga milyonaryo sila, kumikita ng maganda na bago yung buhay nila. Ngayon, they can spend time with their family, nadadala nila sa mga magagandang lugar. Higit sa lahat, nakakapagpaaral sila ng mga kapatid nila at nakakatulong na talaga sila sa pamilya nila. So, ibig sabihin, ang una mong natulungan is yung mga classmate mo. Yes. To name at least one person na natulungan mo, sino siya dati, ano ang nagawa mo sa buhay? Si Al Cantal, itong tao na to before is top 6 siya ng board exam pero hindi siya nagtrabaho dahil nag-aaral pa siya. That time, marami siyang struggle sa family, even sa finances, and right now, he is in a better condition. Okay sila ng family nila simply because one thing that we are doing in our organization maliban sa pagbebenta is we strengthen also relationships. Right now, he is enjoying his life in terms of his business. His business is growing ngayon. He can buy whatever he wants, but especially he has time freedom for himself. Nagkabahay na siya. Magkakasama kami ngayon sa isang exclusive subdivision. Wow, may kotse na rin. Meron siyang sports car. Ano ang sports car niya? Miata, pare-parehas kami. Dahil lang yon sa... Una-una siya, trinabaho niya talaga, but also nagkaroon siya ng hack sa business. Na yung lahat ng pinaghirapan namin, kung ano yung mga mali namin, ano yung mga magandang nagawa namin sa business, parang kinapi-paste niya lang lahat ng ginawa namin. Anong pakiramdam na ang isang Coach RD Morales ngayon ay nakakatulong sa napakaraming tao? Fulfilled talaga ako. Pagising ko sa umaga, hindi na nga pagkita ng pera yung nilolook forward ko eh. Nilolook forward ko, sino pa yung pwedeng tulungan? Sino pa yung pwedeng magbago din yung buhay? Katulad ng mga kaibigan ko, katulad ng mga kamag-anak ko, na ngayon mas maginhawa na yung buhay nila. Now is your opportunity. What is WeTrade Innovative Solution? WeTrade Innovative Solution is an all-in-one solution sa lahat ng mga gustong magbenta online. Kung nahihirapan ka magkaroon ng sales, kung hindi ka makabenta, kung nagsimula ka na pero nabigo ka, or you're doing really great right now but hindi mo alam kung paano pa mas palalakihin, we can help you in terms of having good trainings, seminars, personal development, we have automation solutions, we have purchasing solutions, and we handle brands also and accelerate them. Paano
ang step 1 para makapasok sa inyo? Step 1, send us a message sa aming Facebook page, We Trade Innovative Solutions. And also, join our Facebook community, We Trade E-Commerce Community by RD Morales, because dyan kami nag-a-announce. Then you can attend our free webinars so that magkaroon pa kayo ng idea kung ano ba yung business namin at ano yung mga solusyon na pwede namin ibigay sa inyo. Yan, kompleto na mga boss. So sa lahat ng gusto magnegosyo, sa lahat ng mga nag-iisip pang magnegosyo, sa lahat ng hindi nila maintindihan kung magnenegosyo ba sila o hindi, nandyan na ang We Trade Innovative Solution. Iniimbitahan ko kayo na umattend sa aming mga free webinars at training at magkakaroon kayo ng access dyan if you join our exclusive community, We Trade E-Commerce Community by RD Morales. You can also message our Facebook page, We Trade Innovative Solutions, and you can also message on my Facebook page, RD Morales. Thank you so much. Meron pa palang taong kagaya mo no, na yumaman dahil sa pagpapatawad. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat. RDR Talk, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.